Sige, saktan mo pa ako, Patrick. Dagdagan mo pa mga pasa sa katawan ko. Ganyan ka naman eh. Nang ako sa kakaagad. Paulit-ulit mo sinasabi na mahal mo ako pero hindi mo nga makuhang iwanan ng asawa mo. Oo, nang dahil sa'yo nakalayo ako sa putikang pinanggalingan ko. Salamat ha. Pero katawan ko naman ang naging kabayaran noon, di ba? Ginagamit mo ko kung kailan mo gusto. Kaya ba nakikipagkita ka na sa ibang lalaki? Dahil gusto mong sa iba na magpagamit? Bakit? Sawa ka na ba sa batuta ko? Nakakita ka na ba ng iba na mas malaki at mas mahaba? O baka naman mas malaki ang binibigay niyang datong sa'yo? Pwes, itong tandaan mo, Joyce, pag-aari kita. Ako nagpapakain sa'yo pati sa pamilya mo. Sa akin ang gagaling ang perang nakukuha nila sa'yo kaya dapat lang napagsilbihan mo ako. Matapang ka na ngayon, ha? Dahil ba sa lalaking yon? Isaksak mo to sa kukote mo, Joyce. Walang ibang pwedeng makinabang sa'yo. Ako lang. Naintindihan mo? Babawiin ko lamang ang barang kung ang nagpabarang ang siyang mag-uutos sa akin dahil ang bawat hiling ay mayroong kapalit na lagim. Taon 2008, Davao del Sur. Naiinip na naghihintay si Joyce sa kanyang boyfriend na si Patrick. Halos 1 oras na siyang nasa loob ng isang inn, ngunit hindi pa rin dumarating ang lalaki. Nasaan na kaya yun? Oras na indyanin mo ako, Patrick. Talagang ipapaalam ko sa asawa mo tong kagaguhan mo, makikita mo. Maya-maya pa, meron ng kumatok, kaya agad na inayos ni Joyce ang sarili at halos maligo na ng pabango bago pinagbuksan ang nasa labas. Akala ko hindi mo na ako sisiputin dito, babe. Kanina pa ako nakatunganga dito, oh. Pasensya ka na, babe. Kinailangan ko kasing kausapin si Chief, eh. Bango mo, ha? Mukhang mapapalaban na naman ako ng malupit nito. Mag-shower ka muna. Pawis ka pa, oh. Pagkatapos ng kanilang salpukan, inihilig ni Joyce ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki at nilaro-laro ang pusod nito. Babe, nakikiliti ako. Babe, buti hindi pa nakakahalata yung asawa mo, no? Ganito ka rin ba pagdating sa kanya? I mean, ganito ka wild at kahat sa ibabaw ng kama? Kung sasabihin ko bang oo, magseselos ka? Oo, pero syempre, alam ko naman kung saan ako lulugar, no? Pangalawa lang ako, kaya tanggap ko. Babe, alam mo namang mahal ko ang asawa ko. Pero may naibibigay ka kasi na hindi niya maipadama sa akin, eh. Saka, alam mo, simula nung nagkaanak kami, nagbago ng kurba ng pangangatawan niya. Naging mataba na siya. Nawala na yung dating sexing katawan na hinangaan ko. Sa totoo lang, hindi na ako ginaganahan sa tuwing may nangyayari sa amin. Pero hindi ko naman siya kayang itakwil. Maalaga kasi ang misis ko at alam kong ako lang ang lalaki sa buhay niya. Talaga naman nagkwento ka pa. Ang sakit naman yata sa dibdib ng mga sinabi mo, babe. Babe naman, malinaw naman sa atin ang kalakaran ng relasyong to, hindi ba? Hanggat naibibigay ko ang gusto mo at naibibigay mo ang gusto ko, akin ka lang. Hindi ka pwede mapunta sa iba. Oo naman, babe. Klarong-klaro naman sa akin yun. At promise ko sa'yo na magiging loyal ako hanggat gusto mo. Thank you, babe, ha? Kasi kung hindi dahil sa'yo, napahamak na ako. Biglang namuo ang luha sa mga mata ni Joyce nang maalala ang mga kagandapan nung nasagip siya ni Patrick mula sa kamay ng isang bugaw. Ang akala niya, matinong trabaho ang bubungad sa kanya sa pagsama sa isang dating kapitbahay na nagtatrabaho sa syudad. Pero na mapagtantong isang bar pala ang pinagdalhan sa kanya, parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Napilitan siyang gawin ang mga bagay na labag sa kanyang kalooban at nang ni-raid ang bar, nasagip siya ni Patrick. Maganda at maamo ang muka ni Joyce. Kapansin-pansin din ang magarang hubog ng kanyang katawan. Noong una, tutulungan lang sana siya ni Patrick na makauwi sa kanila.
pero naakit siya sa kagandahan ng babae at ginawa niya na yung kabit na hindi naman tinutulan ni Joyce dahil sa malaking halaga na ibinibigay ni Patrick sa kanya. Dahil doon, buwan-buwan siyang nakakapagbigay ng pera sa kanyang pamilya. Nako, iiyak ka na naman dyan. Huwag mo na isipin yun, babe. Ang importante, masaya ka na ngayon. Masaya tayo. Wala nang ibang lalaking gagalaw sa'yo. Ha? Ako na lang. Kaya nga, baby, bilang ganti ko, magpapakabait ako sa'yo. Promise. Oh, paano, babe? Alis na ako, ha? Nag-text na si Mrs. Tatawagan na lang kita kung saan ulit tayo magkikita. Basta tandaan mo, ako ang tatawag. Huwag na huwag kang magte-text hanggat hindi ako ang nauna. Yes, babe. Alam ko naman yan. Oh, eto, pan-shopping mo. Pupuntahan na lang kita sa boarding house mo kapag nagkaroon ako ng oras. Okay? Nang makalabas si Patrick, nagtalukbong ng kumot si Joyce para matulog. Susulitin niya ang ibinayad ng lalaki sa inn na yun. Samantala, masayang pinagmasdan ni Joey ang asawang si Raquel. Mahimbing ang tulog noon, halatang pagod sa buong araw na pag-aalaga sa kanilang mga anak. Mapagmahal na asawa't ina ang naturang babae. Mahal na mahal din naman yon ni Joey. At ngayong ipinagbubuntis nito ang ikatlo nilang anak, ay mas lalo pa niyang ipinadarama sa asawa ang kanyang pagmamahal. Ginawaran niya yon ng halik sa mga labi. Maya-maya pa ay biglang nagising ang babae. Mahal? Pasensya ka na, mahal. Naistorbo ko bang tulog mo? Hindi naman. Pasensya ka na, mahal, ha? Nakatulog ako. Hindi ko na namalayan ang pagdating mo. Sandali lang at ipaghahain kita. Okay lang, mahal. Matulog ka na ulit. Ako nang bahalang mag-asikaso sa sarili ko. Ano ka ba? Tungkulin kong pagsilbihan ka, mahal. Saka gusto kong sabayan ka sa pagkain. Saglit lang, ha? Iinitin ko muna yung sabaw. Sige, mahal. Sisilipin ko lang yung mga bata. Sa oras ng kanilang pagtulog, nakahilig si Raquel sa braso ng kanyang asawa. Mahal, sumisipa na bang baby natin? 4 months pa lang ang baby natin sa loob ng sinapupunan ko, mahal. Hindi pa niya kayang sumipa. Ikaw talaga, masyado kang excited. Siyempre naman, sa tingin ko kasi, siya na magiging prinsesa ko. Ganon? So, feeling mo, girl tong bago nating baby? Sana, pero kung boy siya, okay lang din naman. Siyempre, kung anong ibibigay ng may kapal, tatanggapin ko ng buong buo. Kung boy siya, madadagdagan na naman ang mga barako mo. Ay, Diyos ko, ang kukulit pa naman ng 2 kuya niya. Mahal, hindi ka ba nahihirapan sa boys natin? Alam ko kung gaano sila kalikot. Baka gusto mong kumuha tayo na makakasama dito sa bahay. Magpapahanap ako ng katulong sa mga kakilala ko. Ayos lang ako, mahal. Saka gusto ko, hands-on ako sa mga anak natin. Mahirap na magtiwala sa ibang tao, lalo na sa panahon ngayon. Sigurado ka ba dyan? Kasi naisip ko, paano pag nanganak ka na, tapos lagi akong wala rito sa bahay dahil sa trabaho ko. Wala kang magiging katuwang sa mga gawain dito, saka sa pag-aalaga kay baby. Matagal pa yun, mahal. Hayaan mo, pagkabuwanan ko na, tatawagan ko si Sander. Siya makakasama ko dito. Sige, mahal, kung yan ang gusto mo. Mahal? Baka naman, pwedeng sexy time. Miss na kita eh. Ikaw talaga, mahal. Napakapilyo mo. Seryoso yung usapan natin, tapos bigla kang babanat ng ganyan. Baka naman pwede mo akong pagbigyan, mahal. Kahit ngayon lang. Please? Halika nga rito. Nagpapaawa ka pa. Kuhang-kuha mo naman ang kiliti ko. Sabi na hindi mo ako matatanggihan eh. Pero sa susunod na mga buwan, siguradong sisipain ka na ni baby. Kaya lubusin mo na ngayon. Nang malaman ni Joey ang kasarian ng magiging anak, ay nagtatalon yon sa tuwa. Sa wakas, may prinsesa na ako! May prinsesa na tayo, mahal!
Salamat po, Lord. Salamat dahil dininig niyo ng kahilingan ko, ang mga panalangin ko. Sobrang saya ko po. At dumating na nga ang kabuwanan ni Raquel. Kinailangan niya ng tawagan at papuntahin sa kanila ang bunso niyang kapatid na si Sander para may makatuwang siya sa pag-aalaga sa mga bata. Mabuti naman at dumating ka na, Sander. Alam mo, matagal ko nang gusto magkaroon ng kasama tong ate mo eh. Ngayon, kahit nasa trabaho ko, mapapanatag na ako. Huwag ka po mag-alala, Kuya Joey. Hindi ko po pababayaan si ate. Ako pong bahala sa kanila. Salamat talaga ha. Paano, maiwan ko muna kayo? Papasok na ako. Sige po, Kuya. Ingat po kayo. Sinundan naman ng magkapatid ng tingin si Joey. Kumaway pa yun sa kanila pagkatapos sumakay sa kanyang sasakyan. Kita mo ang pagmamahal ng kuya mo? Ganyan dapat pag nagkaasawa ka na, Sander. Sana all na lang talaga, ate. Mabait ka rin naman kasi at maalaga kaya ang swerte nyo sa isa't isa. Kaya nga, bilib na bilib ako sa inyo eh. Sana makatagpo rin ako ng babaeng siseryoso sa akin. Bakit? Akala ko ba may girlfriend ka na? Wala na, ate. Hiwalay na kami. Cheater eh. Kaya nga sumugod na rin ako dito para makamove on. Ganun ba? Bata ka pa naman, bunso. Marami ka pa makikilala. Hagka nga ni ate, broken-hearted pala tong bunso namin. Samantala, mainit ang ulo ni Joyce dahil sa ilang linggo nang hindi nagpaparamdam sa kanya si Patrick. Buiset, nauubusan na ako ng groceries dito. Wala na rin akong pambayad sa boarding house. Kailangan ko na sigurong gumawa ng paraan. Kung tutunga nga ako rito at maghihintay sa lalaking yon, baka masiraan pa ako ng bait sa kakaisip. Balak pumunta ni Joyce sa isang club. Doon ay maghahanap siya ng lalaki na makapagbibigay ng pera sa kanya sa pamamagitan ng one-night stand. Habang naglalakad si Joyce sa gilid ng daan, aksidenteng nabali ang heel ng kanyang suot na high heels. Napamura siya sa kanyang pagkatapilok. Saktong nakita naman yon ni Joey. Dahil sa likas na matulungin at maawain, walang pag-aalinlangang nilapitan niya ang babae na dumaraing. Miss, okay ka lang? Nang makitang dinaluhan siya ng isang lalaking nakapurmal ng suot, napangiti siya ng bahagya. Ouch! Ang sakit ng paa ko. Feeling ko, nabalian yata ako. Hindi na yata ako makakalakad sa sobrang sakit. Hetong kamay ko. Lalayan kita papunta sa kotse ko. Pwede kitang dalhin sa malapit na klinik. Yun ay kung okay lang sa'yo. Sigurado ka ba? Oo naman. Sige. Thank you, aray. Oh, kaya mo ba? Bahagyang hinilot ni Joey ang paa ni Joyce para maibsan ang pananakit noon. Salamat ha. Medyo okay naman na ako. Hindi mo na ako kailangang dalhin sa clinic. Sigurado ka? Mukhang namamaga pa kasi ang paa mo eh. Oo, sigurado ako. May kasama ka ba? Ako lang mag-isa. Nag-aabang lang ako ng taxi nung biglang nagloko tong heels ko. Thank you talaga ha. Sandali, hindi ko pa alam ang pangalan mo. Ako si Joey. Ikaw? Joyce, taga rito ka lang? Hindi, nakipag-meet lang ako sa kliyente. Ganun ba? Kung papayag ka, gusto mo ba magkape? Pasasalamat sa tulong mo. Nako, gustuhin ko man pero kailangan ko nang umuwi. Naghihintay si Mrs. sa bahay. Kabuhanan niya na kasi ngayon kaya dapat alert ako. Wow, congrats in advance. Magiging tatay ka na pala. Salamat. Pangatlo na namin to pero alam mo yung excitement ko nung unang panganak niya? Ganun na ganun pa rin hanggang ngayon. Nako, nakakaabala pala ako. Okay naman na ako, pwede mo na akong iwan dito. Umuwi ka na sa pamilya mo. Ihahatid na lang muna kita sa inyo. Napaka-selfish ko naman kung basta na lang kitang iiwan dito. Sabi mo nga, mag-iisa ka lang, di ba? Nako, wag na. Nakakahiya naman. Kaya ko ang sarili ko. Sigurado ka? Oo naman. Akmang ihahakbang na ni Joyce ang kanyang mga paa nang mawala siya sa balanse. Maagap naman siyang nasalo ng lalaki. Sige na, ihahatid na kita sa inyo. Halata namang hindi ka pa okay eh. Lihim na napangiti si Joyce nang tinahak na nila ang daan pauwi sa kanyang inuuwian.
Mapang-akit na tinitigan niya ang lalaki na nagmamaneho sa kanyang tabi. Hindi ko hahayaang makawala ka nang hindi ako nakamarka sa isipan mo, Joey. May sinasabi ka? Sabi ko, ibaba mo na lang ako dyan sa may kanto. Okay. Joey, pwede ko bang mahingi ang number mo? Bakit? Nabanggit mo kasi kanina na malapit ng mga nakangasawa mo. Bilang pagtanaw ng utang na loob ko sa'yo, gusto ko sanang maging ninang ng anak mo, kung okay sa'yo. Napatingin na lamang sa kanya si Joey. Hoy, may masama ba sa sinabi ko? Wala naman. Sige. Eto ang calling card ko. Oh my gosh, lawyer ka pala, Your Honor? Bakit? Nakakagulat ba? Wala ba sa itsura ko? Hindi naman sa ganon, kaso akala ko kasi ibang trabaho mo eh. At Your Honor pa talaga, ha? Malaki kasi ang respeto at paghanga ko sa mga kagaya mo, sir. Ay nako, Joey na lang. Attorney Joey, dito na ako. Salamat ha. Salamat sa tulong mo. Pagpalain ka pa sana at ang buong pamilya mo. Nang makaalis na ang sasakyan ng lalaki, biglang lumitaw sa likod ni Joyce ang galit na si Patrick. Joyce, sino yung nagatid sa'yo? Babe, buti naman at nagpakita ka na. Sobrang namimiss na kita. Sino yung naghatid sa'yo? Ha? Nakisakay lang ako doon kasi na-injure tong isa kong paa. Ang hirap maglakad. Sinungaling? Lalaki mo yan, di ba? Ano? Ano bang pinagsasasabi mo dyan, babe? Nagmalasakit na nga sa akin yung tao tapos pagdududahan mo pa? Ganyan ka ba kasiloso? Hindi ako tanga. Kabisado ko kung anong galawan ng dati mong trabaho. Huwag mo akong ginagago. Mahigpit na hinawakan ni Patrick ang braso ni Joyce at kinaladkad niya ito papasok sa tinutuluyang boarding house. Aray, babe, ano ba? Nasasaktan ako. Pagkabukas ng pinto ay kaagad niya yung ibinalya sa sahig. Oras na malaman kung ginagago mo ko, hindi lang yan ang aabutin mo. Tandaan mo yan. Babe, wala ka bang tiwala sa akin? Oo, nagbebenta ako dati ng laman, pero hindi ko kagustuhan yun. Alam mo ang totoo. Yun ang unang beses na nagalit sa kanya si Patrick. Hindi niya akalaing magagawa yun ng lalaki sa kanya. Oo, alam niyang mainitin ang ulo nito, pero napapahupa naman kaagad yun ng kanyang mainit na yakap at halik. Hindi rin yun ang unang beses na nakatikim siya ng pananakit mula sa ibang tao. Dahil nung nasa poder pa siya ng bugaw ay palagi siyang bugbog sarado. Napayakap na lamang si Joy sa sarili habang nakasalampak sa isang sulok. Babe, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Nadala lang ako ng selos ko. I'm sorry. Kahit ganito lang ako, babe. Nagsisikap akong magpakatino para sa'yo. Huwag mo naman sanang iparamdam sa akin na isa pa rin akong bayarang babae sa paningin mo. Sorry, promise. Hindi na mauulit, babe. Paulit-ulit na hinalikan ni Patrick si Joyce sa kanyang noo, pababa sa kanyang ilong, at nang mapunta ang halik na yon sa kanyang mga labi, ay mainit na tinugunan naman yon ng babae, hanggang sa naging maalab na ang tagpo sa pagitan ng dalawa. Sorry talaga sa nangyari kanina, babe. Hindi ko lang kasi mapigilang magalit nung makita kong hinatid ka ng magarang sasakyan. Akala ko kasi pinagpalit mo na ako sa iba eh. Pinapatawad na kita, babe. Ano ba nangyari? Ba't natagalan ka sa pagdalaw dito sa akin? Ay, may mga inasikaso lang kasi ako. May reunion din kasi sa bahay kaya hindi ako makatsyempong tawagan ka. May mga stocks ka pa ba dito? Ayan, muntik nang maubos. Lumabas ako kanina kasi nababagot na ako dito. Pero itong sapatos ko pinahamak naman ako kaya ayan, namagatuloy yung paa ko. Mabuti na lang may tumulong sa akin. Yun yung nakita mo. Okay, sige. O itong panggastos mo. Hindi mo na ako makakadalaw sa susunod na mga araw kasi sasamahan ko si Mrs. sa bakasyon. Sana all. Mag-enjoy kayo doon, babe, ha? Huwag kang magselos.
Dadagdagan ko naman ang allowance mo para may pang-shopping at panggala ka. Yung bayad sa boarding house ko, ayos na yon. Binigay ko na dun sa landlady mo kanina. Talaga? Thank you, babe, ha? Pag-alis ni Patrick, saka pa lamang niya inilabas ang kanyang tunay na nararamdaman. Lintik kang lalaki ka? Nakuha mo pa talaga akong saktan? Kung hindi lang ako umaasa sa salapi mo, matagal na sana kitang nilayasan, hayop ka. Napatingin si Joy sa sahig nang makitang malaglag ang isang card mula sa bulsa ng kanyang suot kanina. Bahagya siyang napangiti na may biglang naisip na kalokohan. Dinampot niya yon at tinawagan ang numerong nakalagay sa calling card ni Joey. Samantala, mahimbing na natutulog si Joey nang mapansin ni Raquel ang pagring ng cellphone nito. Numero lang ang nakarehistro sa screen nang tiningnan niya. Hello? Napakunot noo si Joyce nang marinig ang boses ng babae sa kabilang linya. Nang mapagtantong baka yun ang asawa ng attorney, ay nagdrama na naman ang babae. Hello? Pwede ko po bang makausap si Attorney Joey? Sino po sila? Si Joyce po ito. May isasangguni lang po sana ako sa kanya. Nako, pasensya ka na. Tulog na kasi ang asawa ko. Okay lang ba kung bukas mo na lang siya kausapin, Miss Joyce? Opo, ma'am. Pasensya na po kayo kung sa ganitong oras ako tumawag. Hindi ko na po kasi kayang pananakit ng boyfriend ko eh. Wala po akong mapagsabihan. Sa totoo lang po, kanina ko palang nakilala ang asawa ninyo, ma'am. Tinulungan niya kasi ako. Napakabuti niya pong tao. Gulong-gulo na po ang isip ko ngayon. Sorry po kung nakakaistorbo po ako sa inyo. Tahimik lamang na nakikinig si Raquel sa umiiyak na babae. Sa mga sinabi nito, ramdam niya ang sakit na nadarama ng nasa kabilang linya. Pasensya na po kayo kung nadadamay pa kayo sa kadramahan ko, ma'am. Ayos lang, Miss Joyce. Minsan kasi kailangan talaga natin ng may mapagsasabihan sa mga nararamdaman natin. Kailangan natin ng tagapakinig na malalabasan natin ang sama ng loob. At open ako doon, Miss Joyce. Mahal na mahal ko po ang boyfriend ko pero laging ganito ang inaabot ko sa tuwing nag-aaway kami. Binubugbog niya po ako. Ewan ko ba, hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi mo naman kailangan magpakamartir, Miss Joyce. Huwag ka mag-alala, matutulungan ka ng asawa ko. Sasabihin niya sa'yo kung anong dapat mong gawin. Salamat po, ma'am. At sorry po ulit sa abala. Magpapaalam na po ako. Bye-bye po. Nang ibaba ni Joyce ang kanyang cellphone, ay nag-isip kaagad siya ng paraan para magkita sila ni Joey. Hindi niya hahayaan na hindi mapasa kanya ang lalaki. Gagawa siya ng paraan para sila ay magkalapit. Maghanda ka, Joyce. Mas madrama dapat ang tagpo natin sa susunod na magkita kayo ni attorney. Kailangan makuha mo siya sa pamamagitan ng iyong bait-baitan at awa-awaan. Oras na maging kabit na ako ni attorney Joey, ididispatcha na kita, Sir Patrick. Kinabukasan, ikinuwento ni Raquel sa kanyang asawa ang naging pag-uusap nila ni Joyce. Alam mo, mahal, habang nakikinig ako sa kanya kagabi, damang-dama ko yung bigat na nararamdaman niya. Kung gusto niya talagang kasuhan yung boyfriend niya, pwede ko naman siyang tulungan. Bakit kaya yung ibang mga matitinong babae napupunta lang sa mga walang kwentang lalaki? Samantalang kaming mababait, mga pasaway naman na napapasa amin. Tapos sa bandang huli, kami rin na masasaktan. Hay, buhay, tsaklap! Nako, bunso, ayan ka na naman. Move on ka na sa ex mo. Marami pa mga babae ang makikilala mo. Hindi na ako magpapakabait, ate. Susubukan ko na maging bad boy. Lagi lang kasi ako nasasaktan eh. Alam mo, Sander, darating din ang taong para sa'yo. Yung totoong magmamahal sa'yo. Maghintay ka lang. Sa ngayon, ang mas mabuti mong gawin ay ang maglibang.
Kaya buti pa, samahan mo tong mga pamangkin mo sa park. Wow iba ka rin bumanat kuya. Wala ka bang lakad ngayon, ha bossing? Wala, kaya sige na. Lumakad na kayo habang maaga pa. Sabi ko nga po eh. Boys, tara na sa park. Mag-enjoy tayo dun. Mag-hunting din ako ng chika babes. Tingnan mo tong si Sander. Kanina lang nag-e-emote pa yan. Ngayon, babae na naman ang iniisip. Hoy Sander, bantayan mo yung mga pamangkin mo ha. Baka kung saan-saan ka tumitingin. Yes po, bossing. Don't worry. Akong bahala sa kanila. Aalis na po kami. Ay, teka lang. Wala pa kaming baon ah. Beka naman, kuya boss. Torni. Eto. Sa sobrang excited mo makahanap ng chika babes mo na yan, muntik mo na makalimutan ang panggastos nyo doon. Salamat boss. Alis na kami. Paalam. Mahal, ano ba nangyayari dyan sa kapatid mo? Pa-emote-emote tapos biglang sisigla. Hayaan mo na, mahal. At least hindi na siya nagmumukmuk sa kwarto gaya ng kwento ni Mama. Nang sumunod na araw, nakipagkita si Joyce kay Joey sa isang coffee shop para magtanong ng mga pwede niyang gawin sa boyfriend na nananakit sa kanya. Nagbigay naman ng advice si Joey tungkol sa mga hakbang na maaari niyang gawin. Marami silang napag-usapan tungkol sa bagay na yon. Marami pong salamat, Attorney Joey. Pero napag-isip-isip kong patawarin na muna siya. Bibigyan ko pa siya ng chance. Pag inulit niyang muli, saka na lang ako aaksyon. Ikaw ang bahala. Ang importante ngayon, alam mo na ang mga legal na proseso na pwede mong gawin laban sa kanya. Attorney, ang bait pala ng asawa ninyo, no? Nung nakausap ko siya, gumaan yung pakiramdam ko. Alam niyo yung feeling na may handang makinig sa'yo ng walang judgment? Ang swerte niyo po sa asawa niyo dahil napakabuti niya. Gusto ko tuloy siyang makilala at maging kaibigan. Ay nako, talagang mabait ang asawa ko, Joyce. Mapagkakatiwalaan pa. Never ko nga siyang naringgan ng mga pangungutya at panghuhusga sa iba eh. One of these days, makikilala mo rin siya. Diba, sabi mo, magnininang ka? Ay, syempre naman, Attorney. Naputol ang sasabihin pa sana ni Joyce nang mag-ring ang cellphone ni Joey. Naka-loudspeaker ito kaya narinig niya ang sinabi ng nasa kabilang linya. Nang maibaba ni Joey ang tawag ay napatingin siya sa babae. Maraming salamat sa time niyo, Attorney. Alam kong excited kayo masilayan ng baby niyo. Congratulations! Walang anuman at salamat, Joyce. O paano, hindi na ako magtatagal. Pupuntahan ko na muna ang asawa ko. Manganganak na raw siya. Mag-iingat po kayo, Attorney. Maraming salamat po. Ngunit nang makarating si Joey sa ospital, nalaman niyang patay na ang bata bago pa man mailuwal ni Raquel. Gumuho ang mundo ng lalaki. Ang prinsesang pinapangarap niya at inaasam na mayakap ay isa ng malamig na bangkay. Ipinaliwanag ng doktor sa kanya kung bakit ganoon ang nangyari at kung natagalan pa ang bata sa loob ay baka pati ang asawa niya ay nawala na rin. Dahil sa mga komplikasyon, kinailangang magtagal ni Raquel sa loob ng ospital. 1 linggo rin bago siya nakalabas at marami ang ipinagbawal sa kanya. Sa pagkawala ng bunsong anak, parang pinagsakluban ng langit at lupa si Joey. Halos gabi-gabi siyang umiinom. Hindi niya matanggap ang nangyari. Pati si Raquel ay nanibago na sa kanyang asawa. Mahal, kailangan mo nang tanggapin ang pagkawala ng bunso natin. Hindi ko pa kaya. Prinsesa ko yun, mahal eh. Ilang ulit ko yung hiniling sa may kapal, tapos sa ganito lang siya mapupunta. Hindi talaga siya para sa atin. May dahilan ng Diyos, mahal. Bakit napakadali lang para sa iyo na sabihin yan, mahal? Hindi ba ikaw ang ina? Ikaw ang nagdala sa kanya sa loob ng 9 na buwan, tapos kung makapagsalita ka, parang wala lang sa'yo. Hindi naman sa ganun, mahal. Napapabayaan mo na kasi ang sarili mo. Tingnan mo, hindi ka naman dating ganyan. May mga anak ka pa naghihintay na makalaro ka pagkagaling mo sa trabaho. Pwede ba? Huwag mo muna akong kausapin, mahal.
Hayaan mo na lang muna ako mapag-isa. Wala nang nagawa pa si Raquel, kundi hayaan na lamang ang pagdadalamhati ng asawa habang nilulunod ang sarili sa pag-inom ng alak. Isang hapon, muling nakipagkita si Joyce kay Joey para kumonsulta ng legal advice. Napansin niya kaagad ang pananamlay ng lalaki. Napatanong siya kung ano ang problema at nang maikwento sa kanya ay kinuha na niya ang pagkakataon na damayan yon. Inaya niyang uminom ang lalaki na hindi naman noon tinanggihan. Nang mapansing languna si Joey, kinumbinsi niya yung dalhin sa inn para makapagpahinga. Uuwi na lang ako, Joyce. Huwag ka na mag-abala pa. Hindi, attorney. Gabi na. Lasing ka pa. Baka kung mapano ka pa sa daan habang nagmamaneho. Ang mabuti pa, tawagan ko na lang ang asawa mo para may sumundo sa iyo rito. Wag. Ayoko nang abalahin pa si Raquel. Sige na, mag-check-in na lang ako para maitulog ko tong kalasingan ko. Ako nang bahala, attorney. Ihahatid na kita dun sa inaalam ko. Malapit lang yun dito. Nung nasa loob na sila ng inn, muling nag-alok ng tagay si Joyce. At dala nga ng kalasingan, sige pa rin ng sige ang lalaki. Lahat ng hinanakit ni Joey ay inilabas niya. Naroong sinisi pa niya ang sarili dahil sa pagkamatay ng kanyang anak. Ang lahat ng yon ay pinakinggan lamang ng babae. Hindi siya kumontra sa mga sinabi nito. Nakikinig lamang siya, naghihintay kung kailan maisa sa katuparan ang kanyang binabalak. Nang akmang tatayo na sana si Joey para magtungo sa CR, ay napatid ang lalaki, at padapang pumaibabaw kay Joyce na noon ay nakaupo sa gilid ng kama. Nagtama ang kanilang paningin, ramdam nila ang hininga ng isa't isa. Akmang tatayo na sana si Joey nang pigilan siya ng babae. Attorney, kiss me. Joyce, malito. May asawa ko. May boyfriend ka. Alam kong pareho tayo ng iniisip, attorney. Ang mga init ng katawan natin ang nagsasabi nun. Tumigil ka, Joyce. Muling lumayo si Joey, ngunit maagap na napigilan siya ni Joyce. Mahigpit siyang niyakap nito at siniil ng halik sa labi. Hindi na nakagalaw pa si Joey at gumanti na rin siya ng yakap sa babae. Nangyari ang hindi inaasahan sa pagitan ng dalawa. At kapwa na sila nakatulog matapos ang mainit na tagpong yun. Kinaumagahan, nagising si Joey na masakit ang ulo. Hindi niya pa idinidilat ang mga mata dahil pakiramdam niya ay sobrang bigat ng kanyang talukap. Ramdam niyang may nakadagang braso sa kanyang dibdib. Humarap siya sa katabi at hinalikan yon sa noo. Good morning, mahal. Good morning din, attorney. Natigilan si Joey nang marinig ang boses ng babae. Hindi ganoon ang boses ng kanyang asawa. Sinikap niyang idilat ang mga mata at nang makita kung sino ang babaeng katabi niyang nakahubad sa kama, ay gulat na gulat siyang napabalikwas ng bangon. Joyce, anong ginagawa mo rito? Bakit tayo nandito? Bakit pareho tayo nakahubad? Attorney, nakalimutan mo na ba yung ginawa natin kagabi? Biglang unti-unti naalala niya ang nangyari, pero malabo sa kanyang isipan ang naganap sa pagitan nila ng babae. Hindi. Nakagawa ako ng kasalanan kay Raquel. Pati sa iyo, Joyce. Inangkin kita ng ganun-ganun na lang. I'm sorry. Attorney, hindi mo dapat pagsisihan yon. Hindi mo naman ako pinilit eh. Pareho tayong lasing, saka nangyari na yung nangyari. Ako man, nagigilty sa ginawa nating to. Mahal na mahal ko yung boyfriend ko. Huwag na lang natin isipin ang mga nangyari, attorney. Maghiwalay na lang tayo na parang yung wala lang. Simula nung araw na yon, ipinangako na ni Joey sa sarili na hindi na mauulit ang insidenteng yon.
Sobrang nagsisi siya sa nagawa at naisip niyang kailangan niyang bumawi sa kanyang asawa. Kung hindi lang sana ako nagpakalunod sa alak, hindi sana ako nagkasala sa iyo, mahal. Hayaan mo, babawi ako. Ibabalik ko na ang dating ako. Sa pag-uwi ng lalaki, dala ang isang bouquet ng pulang rosas ay kaagad niyang hinanap si Raquel. Mahal, saan ka ba natulog kagabi? Sobrang nag-alala ko sa iyo. Hindi ka man lang tumawag o nag-text. Pasensya ka na, mahal. Na-realize ko lang na parang ibinaon ko na rin ang sarili ko sa hukay nung mamatay ang bunso natin. Hindi ko na naisip na nandito pa kayo ng boys. Patawad, mahal. Pangako, babawi ako sa iyo. Salamat naman kung ganon, mahal. Para kanino yung bulaklak? Siyempre, kanino pa ba? Di para sa iyo. I'm sorry kung naging pasaway ako nitong mga nakaraang araw, mahal, ha. Tama na yung paghingi mo ng sorry, mahal. Naiintindihan naman kita eh. Basta lagi mong tatandaan na mahal kita. Kayo ng mga anak natin. Alam ko naman yun. At matagal mo nang napatunayan sa amin yan. Samantala, nag-iisip na naman si Joyce ng paraan upang mahulog sa kanya ang loob ni Joey. Alam niyang sa kanyang pagbabait-baitan at sa pagiging paawa ay lalong magiging malapit sa kanya ang lalaki. Yun naman ang best asset niya. Magaling siya sa aktingan at alam niyang mahusay siyang magpaawa dahil doon niya nakuha si Patrick, kaya yun din ang naisip niyang gamitin kay Joey. Mahal na mahal niya ang pamilya niya. Yun ang gagamitin ko sa kanya para mahulog siya sa akin. Nabulabog ang kanyang pagmumuni-muni nang biglang may kumatok sa labas ng kanyang silid. Sa pagbukas niya, nakita niya ang madilim na anyo ni Patrick. Nasaan ka kagabi? Bakit wala ka rito? At bakit hindi mo sinasagot yung mga tawag ko? Aray, babe, nasasaktan ako. Nasaan ka kagabi? May pinuntahan lang ako. Dito naman ako natulog kagabi, ha. Ano ba, bibitawan mo ako? Nasasaktan ako. Sinungaling! Ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung niloloko ko. Nagsasabi ako ng totoo, babe. Akala mo ba wala nakakita sa'yo may kasama kang lalaki? Yun na bang ipinalit mo sa akin? Ha? Joyce? Baka nakakalimutan mong binihisan lang kita. Akong nag-ahon sa'yo mula sa putik na pinanggalingan mo. Sunod-sunod na sampal ang dumapo sa pisngi ni Joyce. Binugbog na naman siya ni Patrick. Babe, tama na. Wala kang utang na loob. Isa ka pa rin babaeng mababa ang lipad kaya huwag kang magmataas. Sige, saktan mo pa ako, Patrick. Dagdagan mo pa mga pasa sa katawan ko. Ganyan ka naman eh. Nangako sa kakagad. Paulit-ulit mo sinasabi na mahal mo ako pero hindi mo nga makuha ang iwanan ng asawa mo. Oo, nang dahil sa'yo nakalayo ako sa putikang pinanggalingan ko. Salamat ha, pero katawan ko naman na naging kabayaran noon, di ba? Ginagamit mo ako kung kailan mo gusto. Kaya ba nakikipagkita ka na sa ibang lalaki dahil gusto mong sa iba na magpagamit? Bakit? Sawa ka na ba sa batuta ko? Nakakita ka na ba ng iba na mas malaki at mahaba? O baka naman mas malaki ang binibigay niyang datong sa'yo? Pwes, itong tandaan mo, Joyce. Pag-aari kita. Ako nagpapakain sa'yo pati na sa pamilya mo. Sa akin ang gagaling ang pera na kukuha nila sa'yo kaya dapat lang na pagsilbihan mo ako. Matapang ka na ngayon, ha? Dahil ba sa lalaking yon? Isaksak mo to sa kokote mo, Joyce. Wala nang ibang pwedeng makinabang sa'yo. Ako lang. Naintindihan mo? Pagkasabi noon ay muli siyang binugbog ni Patrick. Sampal at mga sapak ang natanggap niya mula rito. Nang magsawa na ay iniwan na siya nito na nakalugmok sa sahig. Pagsisisihan mong lahat ng ito, Patrick. Pinapangako ko yan. Samantala, habang nanunood ng telebisyon ang mag-asawang sina Raquel at Joey ay tumunog ang cellphone ng lalaki. Nakita ni Raquel ang pangalan ni Joyce na nakarehistro sa screen noon. Mahal, may tumatawag sa'yo. Sagutin mo na. Sino? Joyce ang nakalagay eh. Yan ba yung nakausap ko noon? Yung tinulungan mo? Oo. Siya nga, mahal. Ikaw na munang sumagot.
May kukunin lang ako sa kusina. Hello, attorney? Wala na akong ibang matawagan. Please, tulungan mo ako. Hello, Miss Joyce? Asawa to ni Joey. Ayos ka lang ba? Anong may tutulong namin sa'yo? Ma'am, tulungan niyo po ako. Marahang tinanong ni Raquel si Joyce. Idinitalya naman ng babae kung ano ang nangyari sa kanya. At dahil sa lubos na maawain, hinikayat ni Raquel ang asawa na puntahan si Joyce sa address na binigay nito sa kanya. Kasama si Raquel, nakita ni Joey ang nakakaawang anyo ng babae. Ay, Diyos ko! Mahal, kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Ang dami niyang tinamong pasa at sugat. Salamat po sa pagtulong niyo, ma'am. Attorney, salamat po. Wala na akong ibang mahinga ng tulong dahil ang lahat ng mga ka-boardmate ko ay natatakot po kay Patrick. Ayaw nilang makialam sa gulo namin. Hiwalayan mo na kasi ang boyfriend mo, Miss Joyce. Huwag kang magpakamartir. Ma'am, gusto ko man pero hindi ko po kaya. Siya kasi ang bumubuhay sa pamilya ko. Handa ako magtiis kahit ganito ang inaabot ko kay Patrick dahil malaki ang utang na loob ko sa kanya. Ikinwento ni Joyce kung paano sila nagkakilala ni Patrick at kung ano ang tunay na relasyon nilang dalawa. Sinadya niyang gawin yon para maawa si Joey sa kanya. Hindi naman sa hinuhusgahan kita, Miss Joyce, pero bata ka pa. Marami ka pang makikilalang tunay na magbibigay ng importansya sa iyo. Yung tunay na magmamahal sa iyo ng walang kapalit. Yung hindi ka sasaktan at kaya kang irespeto. Wala nang tatanggap sa akin, ma'am. Mananatili na akong ganito dahil sa nakaraan ko. Si Patrick na lang po ang makakapitan ko. Wala ka bang balak na ipakulong ang boyfriend mo sa ginawa niyang ito, Joyce? Hindi ko kaya, attorney. Dumaan ang mga araw. Hindi na nagpakita si Patrick kay Joyce, kaya pinagpalagay niya na lang na baka makikipaghiwalay na yon sa kanya. Sinubukan niyang humanap ng trabaho, bit-bit ang isang brown envelope na may lamang biodata at barangay clearance. Naglakad-lakad siya sa loob ng palengke. Kahit pagiging tindera ay papasukin niya na. Saglit siyang napahinto sa paglalakad nang makita ang isang pamilyar na muka. Nilapitan niya agad yon. Attorney, kumusta? Oh, Joyce, ayos lang naman ako. Si Ma'am Raquel po. Nasa bahay, nagpapahinga. Medyo hindi kasi magandang pakiramdam niya eh. Namamalengke ka rin? Hindi. Naghahanap po ako ng trabaho. Hindi na kasi ako dinadalaw ni Patrick. Mabuti yun nang hindi ka na niya masaktan pa. Kaso nawalan na din po ako ng allowance, attorney. Kaya heto, nagbabaka sakali akong may tatanggap sa akin dito sa palengke kahit tindera ng gulay o isda. Ayos na po sa akin yon. Walang-wala talaga kasi ako ngayon eh. Kahit po, kahit po pangkain, wala ako dito. Ganun ba? Sandali. Eto, tanggapin mo. Makakatulong yan sa'yo. Naku, hindi ko po yan tatanggihan, attorney. Maraming salamat po. Aray. Oh, bakit? May dinaramdam ka ba? Nahihilo po ako. Nalalabo ang paningin ko, attorney. Ang sakit po ng ulo ko. Halika. Ihahatid na kita sa inyo. Sa loob ng kwarto ni Joyce, maingat siyang pinahiga ni Joey. Bibili lang ako ng gamot, ha? Huwag ka na mag-abala, attorney. Gutom lang po siguro to. Sige, sandali. Mag-order tayo ng pagkain. Ipapadeliver ko dito. Nang makakain na, muling nagpasalamat si Joyce sa lalaki. Pasensya ka na sa abala, attorney, ha? Ay, baka po hinahanap na kayo ni Ma'am Raquel. Oo nga. Makikisiyar lang muna ako sandali, ha? Sige lang po, attorney. Pagpasensyahan mo na lang kasi makalat at medyo madumi. Nang makapasok si Joey sa loob ng banyo, may naisip na kalokohan si Joyce. Aakitin niya ang lalaki sa pasimpleng paraan.
Paano? Alis na ako, Natigilan si Joey nang makita na nakahubad ang pang-itaas na damit ng dalaga. Ay nako, pasensya ka na, attorney. Akala ko kasi mamaya ka palalabas. Magbibihis lang sana ako. Biglang napalunuklaway ang lalaki. Hindi niya maipaliwanag ang nadaramang init na biglang kumawala sa kanyang katawan. Halos 2 buwan na ring walang nangyayari sa kanila ni Raquel dahil nga bagong panganak pa lamang ang babae. Napansin ni Joyce na napagkit ang paningin ni Joey sa kanyang dibdib. Lihim siyang napangiti dahil doon. Joyce? Nang sambitin ni Joey ang pangalan, tila ba may ibig ipahiwatig yon sa kanya. Bakit, attorney? Wala. Hayaan mo na. Kung meron po kayong gusto, attorney, sabihin niyo lang. Hindi na napigilan ni Joey ang kanyang sarili. Lumapit siya sa dalaga na parabang mayroong sariling buhay ang kanyang mga paa. Habang papalapit si Joey, iniliyad pa ni Joyce ang kanyang dibdib na tila ba inaalok yun sa lalaki. Sa paglapit ni Joey, idinikit niya agad ang kanyang katawan sa balat nito. Joyce. At sa ikalawang pagkakataon, may nangyari na naman sa kanila. Pasensya ka na, Joyce. Natukso ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko. I'm sorry. Huwag ka na mag-sorry, attorney. Okay lang sa akin. Promise. Hindi ito malalaman ni Ma'am Raquel. Umuwi na po kayo sa pamilya ninyo. Huwag niyo na pong alalahanin na nangyari. Kailangan kayo ng asawa niyo ngayon. Sabi niyo nga, hindi maganda ang pakiramdam niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa iyo, Joyce. Attorney, sabi ko naman sa iyo, ayos lang. Mahalin mo ang pamilya mo ng buong puso. Hinihintay ka ng mga anak mo. Sa pag-uwi ng lalaki, hindi mawala sa kanyang isipan si Joyce. Hindi niya alam kung ano ang tunay na nararamdaman para sa babae. Naawa siya kaya tinulungan niya, pero nung makita niya ang katawan nito, iba ang init na hatid noon para sa kanya. Kaya naman naguluhan ng husto si Joey. Dahil doon, palagi na silang nagkikita ni Joyce para bigyan ng tulong ang babae. Inaabutan niya yon ng pera. Palagi namang bukang bibig noon ay mahalin at alagaan niya ang kanyang pamilya. Attorney, wala kang obligasyon sa akin, ha? Hindi mo ako kailangang bigyan ng allowance dahil lang merong nangyayari sa atin. Hindi, tanggapin mo na yan. Tulong ko yan sa'yo, ano ka ba? Ano na lang ang iisipin ni Ma'am Raquel, oras na malaman niyang nag-aabot ka ng pera sa akin. Attorney, ayaw ko magkasira kayo ng asawa mo nang dahil sa akin. Bakit mo naman kami masisira? Wala ka namang ginagawa. Ang pag-abot ko ng tulong sa'yo ay bukal sa loob ko. Salamat, attorney, ha? Maraming salamat po talaga. Pero makikiusap sana ako sa'yo. Ano yun, attorney? Sabihin mo lang. Gusto sana kitang ilipat sa isang apartment. Ayoko kasing istorbohin ka pa rito ng boyfriend mo. Baka kasi masaktan ka pa niya ulit. Sana'y hindi mo tanggihan ang alok ko. Pero wala po akong pambayad sa apartment, attorney. Ako nang bahala ron. Sabihin mo lang kung kailan ka lilipat. Dahil sa mga narinig, pasimpleng napangiti ang dalaga. Unti-unti ko nang nakukuhang gusto ko. Ano ka ngayon, Patrick? Dahil sa pagiging maalaga ni Joyce kay Joey, ay unti-unti niyang natututunang mahalin ang babae. Kung minsan, doon na rin siya umuwi sa apartment noon. Ate, wala ka bang napapansin kay kuya? Nitong nakaraan kasi, palagi na lang siyang nagmamadaling umalis. Busy lamang yun sa trabaho, Sander. Di ba hindi naman siya dating ganyan? Kahit gaano pa siya kabisi, dito pa rin siya nag-aalmusal. Pero ngayon, bihira na lang. Parang nakapagtataka. Hayaan mo na lang muna siya.
Alam kong hindi pa rin nakaka-move on si Joey sa pagkawala ng bunso namin. Siguro para hindi na siya malulung sa alak ay nililibang niya na lamang ang sarili niya sa trabaho. Sige, sinabi mo eh. Isasara ko na lang tong bibig ko. Isang gabi, nagpapahiwatig si Raquel sa kanyang asawa. Napansin niya na tila wala yung gana. Binaliwala lamang siya ni Joey. May problema ba tayo, mahal? Wala naman, mahal. Pagod lang ako sa trabaho. Alam mo naman, ang dami kong kliyente ngayong araw. Pasensya ka na, mahal, Kumusta na nga pala yung si Joyce? Bakit mo naman naitanong sa akin yan, mahal? Wala lang. Hindi ko na kasi napapansing tumatawag yon para humingi ng tulong. Nagkahiwalay na ba sila ng boyfriend niya? Hindi ko alam. Saka wala na tayong pakialam sa kanila, mahal. Ang dami ko nang iniisip, idadagdag mo pa yan. Nagtatanong lang naman ako. Bakit para ka nagagalit? Ikaw naman kasi. Magbubukas ka na lang ng usapan, buhay pa ng ibang tao. Sorry na. Sige na, matulog na tayo. Pasensya ka na, mahal, ha? Umusod ka nga ng konti. Nainitan ako. Nagulat si Raquel dahil sa biglang inasal ng kanyang asawa. Nanibago siya sa lalaki. Pero dahil mahal niya yon, inintindi na lamang niya kahit na masama ang loob niya sa ginawa nito. Hanggang isang araw, aksidenteng nakita ni Sander si Joey at si Joyce na magkasama. Nakaakbay pa ang lalaki sa babae at sweet na sweet ang dalawa. Biglang napakuyom ang mga kamao ni Sander, pero pinili niyang wag mag-iskandalo. Umuwi siya at kinausap na lamang ang kanyang kapatid. Ate, nakita ko yung asawa mo may kasamang babae. Maganda, mas bata, maamo-amo ka at sexy. Niloloko ko ng asawa mo, te. Nangangaliwa siya. Iwanan mo na, te. Hindi totoo yan, Sander. Baka kliyente niya lang yon. Ate naman, maniwala ka sa akin. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung gaano siya. Tama na, Sander. Gusto kong ako mismo makasaksi. Please, hayaan mo akong gawin kung anong gusto kong gawin. Ate, ayaw ko naman na masaktan ka at magpakamartir. Hayaan mo. Oras na ako makakita at mapatunayan ko yan. Ako mismong lalayo sa kanya. Kinagabihan, palihim na tiningnan ni Raquel ang cellphone ng asawa, ngunit wala siyang napala dahil may password yon, kaya hindi niya mabuksan. Nang tiningnan niya ang mga damit nito at inamoy, nalanghap niya ang amoy ng isang babae. Dahil doon, bigla na lamang napaiyak si Raquel. Mahal, bakit mo naman nagawa sa akin to? Ayaw ko maniwala kay Sander, pero... Isang umaga, sinundan ni Raquel ang kanyang asawa. Nakita niyang huminto ang sasakyan nito sa isang apartment. Nanatili lang siya na nagmamasid. Hanggang sa lumabas ang isang magandang babae at mabilis na niyakap si Joey at hinalikan. Joyce? Nanginginig na napaiyak si Raquel. Hindi siya makapaniwala na nambababae ang kanyang asawa. At ang babaeng yun ay walang iba kundi si Joyce. Si Joyce na minsan nilang tinulungan. Lumabas siya sa kanyang sasakyan at naglakad papunta sa apartment na pinasukan ng kanyang asawa at ng kabit nito. Kumatok siya ng 3 beses. Love, may hinihintay ka bang delivery? Wala naman. Sandali lang at titingnan ko lang, love, ha? Kumain ka muna dyan. Sa pagbukas ni Joyce ay kaagad siyang namutla nang makita kung sino ang nasa kanyang harapan. Ma'am Raquel, anong ginagawa niyo dito? Hindi ba ako dapat magtanong sa iyo niyan, Joyce? Anong ginagawa ng asawa ko dito? Wala po ditong asawa niyo, ma'am. Talaga? Hindi ba't sasakyan niya yung nakaparada sa labas? Sabihin mo nga sa akin, Joyce, gano'n na kayo katagal magkarelasyon ng asawa ko? Love, ang tagal mo naman dyan. Sino ba yan? Ako lang naman to, Joey. Ang asawa mo. Mahal? Anong ginagawa mo rito? Bakit, mahal? Bakit mo nagawa sa akin to?
Ang alin? Huwag ka na magmaang-maangan pa, Joey. Bistado na kita. Gaano mo na ako katagal niloloko, ha? Mahal, let me explain. Explain? Explain what, Joey? Ang kakapal ng mga mukha ninyo. At ikaw naman, Miss Joyce. Akala ko ba mahal na mahal mo ang boyfriend mo, kaya hindi mo makuhang iwanan kahit na binubugbog ka niya? Bakit kumabit ka sa asawa ko? O sadyang makati ka lang? Raquel, tama na. Wala ka matibay na ebidensya. Anong wala? Bakit ka nandito? At hindi pa ba sapat na nakita kayo ni Sander? Hindi pa ba matibay na ebidensya yung nandito ka ngayon kumakain? Kulang pa ba yung ebidensyang nakita ko kayo naglalampungan sa labas kanina? Ha? Napakasama mo, Joey! Raquel, sandali lang, mag-usap tayo. Magpapaliwanag ako. Umuwi ka sa bahay. Sa mga anak mo ka magpaliwanag. Dire-diretsyong naglakad si Raquel palabas, patungo sa kanyang sasakyan at pinaharurot yun papalayo. Kaagad naman siyang sinundan ng kanyang asawa at naiwang nakangisi si Joyce. Sa palagay ko ito na ang unang hakbang para ako naman ang lumaya. Para ako naman ang maging tunay na asawa. Samantala, inabutan ni Joey si Raquel na nag-eempake ng mga damit. Mahal, pakinggan mo naman ako. Hindi ko sinasadyang lokohin ka. Naawa lang ako kay Joyce, kaya ako siya tinulungan na lumipat sa apartment na yon. Kaso, hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko at nahumaling ako sa kanya. Pero ikaw ang mahal ko, mahal. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Please, wag mo naman akong iwan. Sana naisip mo yan bago ka nagpakasasa sa kanya. Eto, kunin mo na itong mga gamit mo. Umalis ka na. Pumisan ka na dun sa babae mo at wag ka nang babalik dito. Mahal, itatapon mo na lang bang ilang taon natin pinagsamahan dahil lang sa isang pagkakamali ko? Ah, wow! At ako pa ngayon na nagtapon? Di ba ikaw tong ng babae? Ang kapal din naman talaga ng pagmumukha mong hayop ka. Lumayas ka! Layas! Hindi, mahal, hindi ako aalis. Kayo ang pinipili ko. Ikaw ang mahal ko. Bakit? Pinapapili ba kita? Malinaw naman na pinamimigay na kita sa kanya. Magsama kayo ng kabit mo. Nangaliwa ka na lang, babaeng may nobyo pa talaga ang pinili mo. Gano'ng katagal nyo na akong ginagaga, ha? Ang galing din umarte ng kabit mo, no? Kunwari mabait. Paawa pa para hindi ko paghinalaan ang kababalaghang ginagawa niyong dalawa. Mga baboy! Malante! Mahal, hindi ako inakit ni Joyce. Ako may kasalanan sa lahat ng ito. Ako ang sisihin mo. At ang lakas pa talaga ng loob mong ipagtanggol siya. Mahal, patawad. Patawarin mo na ako. Umalis ka na, Joey. Dahil kung hindi, ako at ang mga bata ang aalis dito. At hindi mo na kami makikita pa. Wala nang nagawa si Joey kundi ang umalis, dala ang kanyang mga gamit. Hindi niya hahayaang ang pamilya niya ang lilisan sa bahay na yon na ipinundar niya sa loob ng mahabang panahon. Samantala, Love, okay lang yan. Nandito naman ako eh. Ako, hindi kita iiwan. Promise yan. Ano ba tong pinasok ko? Sorry, Joyce, pero kailangan ko na rin lumayo sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Akala ko ba mahal mo ako, love? Hindi kita maintindihan. Oo, mahal kita. Pero hindi ko pala kayang mawalay sa pamilya ko. naningkit ang mga mata ni Joyce dahil sa kanyang narinig. Pero pinili niya pa ring magpakahinahon. Nagbaka sakali siya na ma-realize ni Joey na siya talaga ang kailangan nito dahil sa kanyang kabaitan. Naiintindihan kita, love. Alam kong wala nang seseryoso sa akin dahil isa akong maruming babae, pero hangad kong kaligayahan mo dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Ginagalang ko ang desisyon mo, love. Salamat. Maraming salamat, Joyce. Matapos yun, walang araw na hindi nagpaparamdam si Joey sa kanyang asawa. Humihingi ng tawad at nagmamakaawa. Pero hindi siya pinapansin ni Raquel. Magkaganon pa man, patuloy pa rin siya sa pagpapadala ng mga bulaklak para dito. Hindi na rin siya umuuwi kay Joyce. Isang araw,
Habang naglilinis si Joyce sa kanyang apartment ay may kumatok sa labas. Alam niyang hindi yun si Joey dahil hindi kumakatok si Joey kapag nagtutungo roon. Matapang siyang lumabas sa pag-aakalang si Raquel ang kanyang mabubungaran. Ngunit bigla siyang nanlamig at namutla nang makita ang isang lalaki. Ha? Anong ginagawa mo rito? Buhay prinsesa ka na pala ngayon sa kamay ng bago mong kinabitan, ha? Paano mong nalaman na nandito ako nakatira? Nakalimutan mo na bang pulis ako? Siyempre, nag-imbestiga ako kung saan kita mahahagilap na malandi ka. Aray, ano ba? Nasasaktan ako! Bitawan mo ako, Patrick! Walang hiya ka? Di ba sinabi ko namang akin ka lang? Pagbabayaran mong ginawa mong ito, Joyce, ibabaon kita sa impyernong malandi ka! Kinaladkad ni Patrick si Joyce papasok sa loob ng apartment. Sinakal niya ang babae at walang awang pinagbubugbog. Papatayin kita! Hindi ako makakapayag na pakinabangan ka pa ng iba! Mariin niyang sinakal ang nagpupumiglas na babae. Samantala, naisip ni Raquel na sugurin si Joyce. Balak niyang ipamuka sa babae na ipaglalaban niya ang kanyang asawa. Buo na ang kanyang desisyon. Tatanggapin niyang muli si Joey at kalilimutan na lamang ang lahat para sa kanilang mga anak. At para na rin sa kanya, mahal na mahal niya si Joey at nakikita niya ang sinsero nitong paghingi ng tawad. Bitiwan mo ako, Patrick! Pilit pa rin nanlalaban si Joyce kahit nabugbog sarado na ang kanyang katawan. Bitiwan mo siya! Dumagundong ang boses ni Joey sa buong kabahayan. Galit na galit namang ibinaling ni Patrick ang tingin nito sa kanya. Ngunit ginawaran pa rin nun ng malakas na suntok ang sikmura ng dalaga. Ayos! Ang saya nito! Dumating na pala ang knight in shining armor ng prinsesa ng putikan. Si Attorney Joey, ang attorney ni walang utak dahil pumatol sa pag-aari ng iba. Hindi ba't may asawa ka na? Bakit iginigiit mo pa rin pag-aari mo si Joyce? Kung ganun, wala tayong pinagkaiba. Wala ka rin palang utak. Anong sabi mo? Hoy, akin si Joyce. Ako nagpapalamon sa kanya at sa buong pamilya niya. Pareho lang naman tayo may asawa. Malas mo lang dahil nalaman na ng asawa mo ang pambababae mo. Ako pa rin ang alas dito, hoy. Ang mabuti pa, tigilan mo na si Joyce. Hayaan mo siya mabuhay ng payapa. Hindi mo ba nakikita? Ayaw niya na sa'yo. Ulol! Hanggat buhay ako, hindi mo siya mapapakinabangan. Bumunot ng baril si Patrick at itinutok yon kay Joey. Mahal kong pamilya ko at ipinangako ko na sa sarili ko na aayusin ko lahat sa pagitan namin ng asawa ko para magkaayos kami. Alam ni Joyce kung gaano ko kamahal ang asawa at mga anak ko. Para sa kaalaman mo, tapos nang lahat sa amin ni Joyce. Hindi niyo ako maiisahan, hoy. Hindi niyo mabibilog ang ulo ko! Magkakasunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw at kaagad na bumulagta ang dugoang si Joey. Hindi! Joey! Hindi nila napansin ang pagdating ni Raquel. Narinig ng babae ang huling sinabi ng asawa kaya napakasakit sa kanya na makita yung humandusay sa sahig at naliligo sa sariling dugo. Mahal, patawarin mo sa anak ko. Lumaban ka, mahal. Huwag mo akong iiwan. Oo, pinapatawad na kita. Bigla namang tumakas si Patrick nang makitang bumulagta sa sahig si Joey. Si Joyce naman nahimatay dahil sa natamong pambubugbog. Naging magulo ang buong paligid. Kapwa dinala sina Joey at Joyce sa ospital, ngunit dinalang dead on arrival ang lalaki. Kasalanan mo tong lahat, babae ka. Kung hindi ka lang sana pumasok sa buhay namin, buhay pa sana ang asawa ko ngayon. Hindi sana nawala ng ama ang mga anak ko. Raquel, hindi ko kasalanan kung mas bata at kung mas maganda ako kesa sa'yo, kaya na humaling sa akin ang asawa mo. At gusto ko lang malaman mo na hindi ko pinagsisisihang makailang beses namin pinagsaluhan ng kalangitan. Malas niya lang dahil namatay siya sa kamay ni Patrick at hindi ko nakasalanan yon. Lumabas din ang tunay mong kulay, babae ka. Ang dating bait-baitan at paawang kabit.
Ipinakita na ang tunay niyang pag-uugali. Sa kabaitan ko nahulog ang asawa mo, Raquel. Ngayong wala na siya, ano pa magiging rason ko para magpaawa at magbait-baitan? Walang hiya ka! Si Patrick lang ang hinahayaan kong manakit sa akin dahil may utang na loob ako sa kanya. Wala kang karapatang sampalin ako. Imbis na sisihin mo ako sa pagkamatay ng gago at uto-uto mong asawa, asikasuhin mo na lang ang libing niya. Happy condolence! Halos madurog ang puso ni Raquel sa sinapit ng kanyang asawa. Mahal, kung hindi mo lang sana nakilala ang Joyce na yon, buhay ka pa sana hanggang ngayon. Buo pa sana ang pamilya natin. Sa pagdaan ng mga araw, matapos ang libing ni Joey, hindi pa rin tanggap ni Raquel na wala na ang kanyang asawa. Para bang nawalan na siya ng gana sa lahat ng bagay. Ate, kumain ka na. Tingnan mo, ang layo na ng katawan mo sa dati. Sander, sana hindi na lang ako nagpadalos-dalos na palayasin ang kuya mo. Buhay pa sana siya ngayon. Kasalanan ko to. Kasalanan ko to. Wala kang kasalanan, ate. Biktima ka dito. Walang ibang dapat sisihin kundi siya mismo at ang kabit niya. Kaso, hindi pa nahuhuli ng mga pulis yung bumaril sa kanya eh. Paano na ako ngayon, Sander? Ate, huwag mong sabihin yan. Nandito pa kami. Ang mga anak mo, ang mga magulang natin. Alam mo, ate, buti pa umuwi na lang tayo sa atin. Huwag kang magpakaburyo dito. Hindi ko iiwan si Joey. Kailangan ko siya. Kailangan ko siya. Sobrang awa ang naramdaman ni Sander para sa kanyang kapatid. Ang dating masayahin na ate Raquel niya ay nawalan na ng kulay ang buhay dahil sa pagkamatay ng taksil nitong asawa. Walang nagawa si Sander kundi yakapin na mahigpit si Raquel. Ate, nandito lang kami sa tabi mo. Samantala, nang makalabas ng ospital, umuwi na si Joyce sa poder ng kanyang pamilya. Sa takot na balikan siya ni Patrick sa apartment, minabuti niyang lumisan na lamang doon at magtungo sa kanilang probinsya. Isang araw, habang naglalaba sa poso, biglang rumagasa ang kakaibang pananakit ng kanyang katawan. Hindi niya matukoy kung saan nanggagaling ang sakit, basta ang alam lang niya ay napakatindi noon at hindi niya maipaliwanag ang paglukob ng init sa buo niyang katawan. Isang linggo na siyang inaatake ng lagnat at dahil nga sa malayo sila sa lungsod, hindi na siya nakapagpa-check up sa ospital. Anak, ano kaya kung ipatingin na natin sa albularyo yung nararamdaman mo? Mukhang hindi na maganda yan. Sa pag-aakalang side effect lang yon ng pambubugbog sa kanya ni Patrick, ay tinanggihan ni Joyce ang alok ng ama. Lagnat lang to, Tay. Sanay na ako sa ganito. Huwag na po kayo mag-alala. Gagaling din ang maganda niyong anak. Nakuha mo pa talaga magbiro sa ganyang kalagayan. Siya, ako'y gagayak na. Mataas na ang sikat ng araw. Mag-aani muna ako na may pambili tayo ng ulam at bigas mamaya. Sige po, Tay. Mag-iingat po kayo. Pagkatapos noon, naiwang mag-isa ang dalaga sa kanilang tahanan. Hindi sana ganito ang buhay ko ngayon kung akong pinili ng buwisit na Joey na yon. Akala ko talaga makakaahon na ako sa hirap dito sa bukid. Dito pa rin pala ako babagsak. Sana hindi ako matunto ni Patrick dito. Lecheng lalaki yon. Habang nagmumuni-muni, biglang napahiyaw si Joyce nang maramdaman na tila may bumali sa kanyang kanang kamay. Aray! Ang sakit! Narinig niya pa ang tunog na parang nadurog ang kanyang buto. Impit siyang napahiyaw sa sobrang sakit at nang makita niyang biglayong namaga ay nanlaki ang kanyang mga mata. Samantala,
Humahagikgik ang isang nilalang habang isinasagawa ang pambabarang sa babaeng si Joyce. Nasa harap niya ang litrato ng babae, may mga nakasinding kandila at ilang maliliit na sanga ng halaman na ginawa niyang figurang tao. Nanlilimahid ang kanyang matatalas na kuko, ang kanyang mga ngipin ay sira-sira at naninilaw na. Humahalakhak matapos baliin ang kamay sa ginawa niyang figura. Ang halakhak na yon ay pumuno sa buong sulok ng maliit na silid na kanyang kinalalagyan. Dala ng sobrang sakit at pangingirot ng katawan, nahimatay ang dalaga. Tay, hindi ko na maintindihan ang nangyayari sa akin. Bakit ba palagi na lang akong pinarurusahan ng Diyos? Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Manalig ka lamang sa Kanya. Tay, ang kamay ko! Sobrang sakit, Tay! Kailangan ko nang papuntahin dito ang albularyo. Hindi na normal yan dinaranas mo. Matapos matingnan ng albularyo, nalaman nila na binabarang si Joyce. Ayon sa manggagamot, malaki ang galit ng taong nagpataw ng sumpa sa kanya dahil sa paraan ng pambabarang. Anak, walang sino mang makapagpapagaling sa'yo, maliban na lamang sa taong nagpataw ng sumpa. Sabihin mo, sino ang pinaghihinalaan mo? May kutob akong ang asawa ni Atty. Joey ang gumagawa nito sa akin, Tay. Malaki ang naging kasalanan ko sa kanya at galit na galit siya sa akin. Ay, saan ko ba siya makikita? Samantala, nakatulala si Raquel at inaalala ang masasayang araw nila ni Joey nang tawagin siya ng kanyang kapatid na si Sander. Ate, may naghahanap sa'yo sa labas. Ha? Sino raw? Ay, hindi ko po kilala, ate. Matandang lalaki po. Sa paglabas ng ginang sa kanilang gate, nakita niyang nakatayo at naghihintay sa kanya ang matanda na sinasabi ni Sander. Base sa hitsura nito, makikita mo ang isang magsasaka na lumalaban sa kahirapan. Magandang araw. Hinahanap niyo raw po ako. Ma'am, kayo po ba ang asawa ni Atty. Joey? Ako nga po. Ano pong may paglilingkod ko? Ako po si Arman at nandito po ako ngayon upang humingi ng tawad sa inyo. Biglang lumuhod ang matanda sa harapan ni Raquel na ikinagulat naman ng babae. Manong, tumayo po kayo. Please. Bilang isang ama, hangad ko po ang mapabuti ang lagay ng anak ko. Pakiusap, nakikiusap po ako sa inyo. Patawarin niyo na po si Joyce. Kayo po ang ama ni Joyce. Tumayo po kayo para makapag-usap po tayo ng maayos. Alam kong malaki ang kasalanan ng anak ko sa inyo, kaya naging magulo ang pagsasama niyo mag-asawa. Nagsusumamo po ako. Patawarin niyo na po siya, ma'am. Manong, masakit sa akin ang ginawa ng asawa ko dahil sa naging kabit niya ang anak ninyo. Hindi po basta na lamang mawawala yun. Ma'am, kahit ako na lang ang pasakitan ninyo. Sa akin nyo na lang ibaling ang paghihiganti ninyo. Maawa po kayo sa anak ko. Anong ibig niyong sabihin? May sakit ang anak ko ngayon. Bigla-bigla na lang siyang napapahiyaw dahil nababalian siya ng walang dahilan. Hindi na po siya nakakalakad. Nagdudusa siya ng husto. Ang sabi ng albularyo, binabarang siya ng taong nagawan niya ng kasalanan. Kaya ako po ay nagsusumamo na pakawalan niyo na ang anak ko, ma'am. Parang awa niyo na po. Sandali, nagkakamali po kayo, Manong. Kung ang ibig niyong sabihin ay ako ang nambarang kay Joyce, mali po kayo. May takot po ako sa Diyos at hindi ko yun magagawa kahit na kanino man. Alam ng Diyos na nagsasabi ako ng totoo, Manong. Sa pagbalik ng ama ng dalaga, ipinaliwanag niya sa anak ang sinabi ni Raquel. Kung hindi siya, baka si Patrick. Oo, tama tayo, si Patrick nga.
Yung pulis na kinabitan ko, siya ang pumatay kay attorney. Ilang ulit niya rin akong sinaktan. Sabi niya papatayin niya ako. Kaya maliwanag na ngayon na siyang gumagawa nito sa akin. Sa pagkakataong yun, nagpunta si Manong Arman sa address na ibinigay ni Joyce kung saan naninirahan si Patrick. Nagbabaka sakaling matsyempuhan niya ang nasabing pulis. Tiniis niya ang uhaw at gutom dahil ang dala niyang pera ay sakto lamang na pamasahe. Para sa kanyang anak ay gagawin niya ang lahat, mapawalang bisa lamang ang sumpa ng barang. Ngunit nagtaka siya nang natapat na siya sa nasabing bahay dahil maraming tao ang nandoon. Karamihan ay nakaitim. Isang babaeng kalalabas lang ang kanyang napagtanungan. Ay, magandang araw po. Nandyan po ba si Patrick? May kailangan lamang akong itanong sa kanya. Naku po, tatay. Kahit ano pa yung itatanong mo, hindi ka na masasagot ni Patrick. 7 araw na siyang nakaburol. Ha? Patay na siya? Opo, nabaril sa isang engkwentro at hindi na nakaligtas. May kaso pala kasi yan, may pinatay daw na attorney. Nanlaban sa mga humuli sa kanya, kaya ayun, nadali. Sa kanyang natuklasan, naging malinaw kay Manong Arman na hindi si Patrick ang nambarang sa kanyang anak. Dahil kung siya man, paanong magpahanggang ngayon ay buhay pa rin ang barang sa katawan ni Joyce? Hindi, tay. Baka pinabarang niya lang ako. May inutusan siya. Tay, ayoko pa mamatay. Hirap na po ako, tay. Kinagabihan, napatili na lamang si Joyce nang may makitang mga buhay na uod na nagkumpulan sa namamaganyang kamay. Nang sinuri niya yung mabuti, nakita niyang nagkapigsa na pala siya sa bahaging yon at marami ng nana ang lumalabas. Akma niya na sanang papagpagan ang bahaging may mga uod nang biglang narinig niya na may nabitak na naman na buto sa magkabila niyang mga paa. Joyce, anak, ano nangyayari? Nang makita ni Manong Arman ang mga nabaling paa ng anak, hindi kaagad siya nakagalaw. Umaatake na naman ang mambabarang! Kaya kahit 10 oras ng gabi, nagmamadali siyang magtungo sa bahay ng albularyo. Sobra ang paghihirap na dinaranas ni Joyce dahil sa rumaragasang sakit na dulot noon. Ang mga kapatid niya ay nagsisiiyakan na dahil sa pag-aalala. Sinubukang kausapin ng dalubhasang albularyo ang naturang mambabarang. Sa katauhan ni Joyce, narinig nila ang hagikhik ng isang matandang babae. Noong una ay matigas at matapang yun. Ngunit nang gamitan ng albularyo ng mga makamandag na orasyon, ay biglang naging maamo ang naturang mambabarang. Napaamin yon ng albularyo at kusa nitong sinabi na napag-utusan lamang siya. Binarang niya ang biktima kapalit ng malaking halaga. Inihayag din niyang buhay na buhay pa ang nagpabarang sa dalaga. May nabanggit din yon na attorney. Babawiin ko lamang ang barang kung ang nagpabarang ang siyang mag-uutos sa akin dahil ang bawat hiling ay may kapalit na lagim. Nang naputol na ang pakikipag-usap nila sa nasabing mambabarang, nakiusap si Joyce sa ama na bumalik sa tahanan ng asawa ni Joey. Manong, mamatay man ako ngayon. Hindi ako nagpabarang kay Joyce. Nagsasabi po ako ng totoo. Pasensya na po kayo pero hindi ko kayo matutulungan tungkol dyan. Ma'am, nagmamakaawa po ako sa inyo. Gagawin ko po ang lahat ng gusto ninyo. Kahit halikan ko pa po ang mga paa ninyo, ayos lamang po sa akin. Nakikiusap po ako, bawiin niyo na po ang sumpa. Manong, wala nga pong alam ang ate ko sa kung anong-ano man nangyayari sa anak ninyo. Bakit ba kasi ang kulit ninyo? Hindi niyo po ba alam na masama ang mambintang ng walang sapat na dahilan? Inosente po ang ate ko. Hindi niyo po ba naiintindihan yon? Pasensya na pero hindi po ako aalis dito hanggat hindi niyo po, Manong, wala po talaga akong kinalaman dyan.
Kung alam ko lang kung sino, ako na po mismo makikiusap sa kanya. Dahil naaawa na ako sa inyo. May mga magulang din ako at hindi maaatim ng konsensya ko ang maghirap ang isang ama na kagaya ninyo. Maging si Sander ay nakaramdam na rin ng awa sa matanda kahit iginigiit nito na may kinalaman ng ate niya sa pambabarang ng anak na babae, ay nangibabaw pa rin ang kanyang awa. Pangako, oras na mawala ng bisa ang barang, magsisilbi po ako sa inyo ng libre. Pambayad sa mga kasalanan ng anak ko, parang awa niyo na po. Dala na rin ng pagod at gutom. Biglang natumba si Manong Arman sa kanyang kinatatayuan at nawalan ng malay tao. Diyos ko, Sander, tulungan natin siya. Dinala nila sa loob ng bahay ang matanda. Makalipas lamang ang ilang minuto ay nagising na yun. Heto po, humigop muna kayo ng mainit na sabaw. Ano po nangyari sa akin, Ma'am? Nahimatay po kayo. Buti na lang at hindi nabagok ang ulo ninyo. Ay, pasensya na po kayo. Desperado na po kasi ako. Ayokong mawala ng anak. Naging pasaway man siya sa iba, pero napakabait niyang anak sa akin. Mahal na mahal niya po kami. Kaya nung nagpaalam siya sa akin na mamamasukan dito sa syudad, gusto kong tumutol pero wala akong nagawa sa tindi ng determinasyon niya. Akala namin ay ayos lamang siya dito. Nakakakain na maayos at nakakuha ng matinong trabaho, pero bago ko lang din nalaman na naging pinaglaruan siya ng iba't ibang mga lalaki sa bar. Ibinugaw siya sa kahit na sino. Mabuti na lang at nailigtas siya ng isang pulis na siyang magiging malaking problema pala niya pagdating ng panahon. Ma'am, humihingi po ako ng tawad sa lahat na nagawa ng anak ko sa pamilya ninyo. Marahil ay naging manhid na siya dahil sa mga naging karanasan niya sa buhay. Sa mga sinabing yon ng matanda, hindi na napigilan ni Raquel at Sander na mapaluha dahil sa awa na kanilang naramdaman. Babawiin ko na po ang barang sa anak niyo, Manong Arman. Nagulat ang dalawa sa inihayag ni Sander. Kapwa sila nakatingin sa kanya sa paraan na nagtatanong. Inaamin ko po, ako po may kagagawan. Hindi ko po kasi kayang tingnan si ate na naghihirap dahil sa pagkawala ni kuya. Oo, galit na galit ako kay Joyce nang dahil sa kanya. Nawalan ng asawang ate ko. Nang dahil sa kanya, nasira ang pamilyang binuo ng kapatid ko. Kaya pinangako kong pagbabayarin ko siya sa kahit na anong paraan. Hanggang sa nagpunta ako sa isang mambabarang. At doon na nagsimula ang kalbaryo ni Joyce. Balak kong iparamdam sa kanya ang kamatayan sa paraang mahihirapan siya ng gusto. At ngayong nakita ko kayo nagsusumamo, naaawa po ako sa inyo at nagigilty ako, Manong. Kaya, opo, magiging maayos na po ang anak ninyo. Matinding pasasalamat ang ginawa ng matanda kay Sander. Naluluha pa siyang niyakap ang binata at lumuhod sa harapan noon para ipabatid ang kanyang pasasalamat. Tama bang narinig ko? Babawiin mo na ang barang na ipinataw mo? Opo, sigurado na po ako dun. Ipapaalala ko lang, hindi biro ang pinasok mo. Bawat hiling ay may kapalit na lagim. Ngayon, sa pagbawi ko sa barang, hindi na pwedeng pera ang ipambabayad mo. Mag-isip ka na kung anong pwedeng kapalit noon. Hindi sa akin, kundi sa Panginoon ng kadiliman. Tandaan mo, hindi material na bagay, kundi mga bagay na kukumpleto sa pagkatao mo. Kinakabahan man, ngunit buo na ang loob ni Sander na ibigay ang kanyang paningin. Sa pag-usal ng orasyon ng mambabarang, unti-unting naramdaman ni Sander ang sakit at paghihirap na siyang naging kabayaran sa pagbawi ng sumpa ng barang.
Samantala, ang paghihirap ni Joyce ay unti-unti nang naibsan. Anak, mabuting tao ang asawa ni Atty. Joey. Hindi ko siya naringgan ng masasakit na salita noong ginigiit kong siya may kasalanan sa karamdaman mo. Humingi ka ng tawad sa kanya, anak. Nang bumalik ang lakas ni Joyce, nagpunta siya sa bahay ni Raquel. Ma'am Raquel, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa inyo at sa pamilya ninyo. Malaki ang kasalanan ko at alam kong hindi ko na maibabalik ang buhay ni Atty. Patawarin niyo po ako, ma'am. Pinapangako ko, hindi na ako kakabit sa kahit na sino. Itutuwid ko na po ang buhay ko. Alam mo, Joyce, hindi na natin maibabalik ang panahon. Oo, nagkamali ka. May kasalanan din sa akin si Joey. Masakit. At hanggang ngayon, dinaramdam ko pa rin ang pagkawala niya. Naisip ko rin baka may pagkukulang din ako, kaya humantong kayo sa ganoon. Hindi man natin yon maibabaon sa limot. At least may natutunan tayo. Sa totoo lang, galit pa rin ako sa iyo. Panahon na lamang siguro makapagsasabi kung kailan maghihilom ang sugat sa puso ko. Tanggap ko po kung ano man ang nasa puso ninyo, ma'am. Ngayong nakahingi na ako ng tawad ng bukal sa loob, nabawasan ng bigat ng dibdib ko. Gusto ko rin pong humingi ng tawad sa kapatid ninyo. Ako bang tinutukoy mo? Napalingon si Joyce sa binata na nagsalita sa kanyang likuran. Siya si Sander, ang kapatid ko na nagpabarang sa'yo. Hi? Hindi ka niya nakikita. Nabulag siya nang bawiin niya ang sumpa ng barang. Nang marinig yon, tila tinapik ng kanyang konsensya ang dalaga. Nabanggit din ng kanyang ama na may matinding kapalit ang pagbawi ng sumpa. Sorry, Sander, ha? And dahil sa akin, naging madilim ang paningin mo. Kung okay lang sa'yo, hayaan mo na bumawi ako. Nagkasundo naman ang dalawa na siya muna ang magiging mata ni Sander. Sa paglipas ng mga taon, nahulog ang damdamin nila sa isa't isa. Hindi naman tumutol si Raquel sa pag-iibigan ng dalawa. Saksi siya kung paano alagaan ni Joyce ang kanyang kapatid. Nararamdaman din niya na sinsero ang dalaga. Akala ko, hindi na ako makakatagpo ng lalaking magmamahal ng totoo sa akin. Yung walang panghusga at walang taong tinatapakan. Ang sarap palang magmahal ng tamang lalaki. Salamat, ate, ha. Salamat dahil tinanggap mo si Joyce. At salamat din dahil pinatawad mo na siya. Masaya akong makita kang masaya, bunso. Ang lahat na nangyari ay parte na lang ng nakaraan. Hindi man makakalimutan pero naghilom na ang sugat na dulot noon. Joyce, alagaan mo ang kapatid ko. Mahalin mo siya ng buong puso. Opo, ate. Pinapangako ko po. Maraming salamat po sa tiwala. Kung hindi pa ako nabulag, hindi pa ako magkakaroon ng tunay na pag-ibig. Parang love is blind nga talaga. Huwag ka mag-alala, mahal. Pangako, ako ang magiging mata mo habang nabubuhay tayo sa mundo. Tunay ngang madarama natin ang kapayapaan kapag tayo ay humingi ng tawad at aakuin ang ating mga pagkakamali. At sa paghilom ng mga sugat, ang ating pagpapatawad ay nakabubuhay ng panibagong pag-asa. Yun! Ang ganda ng kwento na naman. Ganda na na. Grabe. Woo! Dahil dyan, meron na naman tayong shout-out. Simulan po natin kay Eugene Gamer. Eugene, si Yusuke. Uy, dinab po namin yan, Ghost Fighter. Hi din po kay Jelana Amanda, kay Zoe Agan, kay Chrisjel Mamado, kay Carmila Nitura. Hi din po kay Jesus Nazarino, kay Maria Katrina Manyakap. Hi din po kay Josie Aniban. Hello kay Emma Dumato, kay Celia Tolentino, kay Delia Alion.
Hi sa Assorted Love Hurts, KSA. Shout out kay Robert Crimen, kay Paul Derrick the Explorer from Texas. Hi din po kay Caroline Doong, kay Christine Guevara, Gina Magno, Lizelle Claros Gabao, Angelita de los Santos. Hi kay Helen Flores, Alfredo Bentong Jones, from Janice Delfin Ramirez. Hi po kay Shauma TV. Hello kay G. Castro, Krampatana Family at Fast Diagnostic Group Inc. from Joanna Krampatana. Hello po kay Sally Roldan, kay Cherry Mukbanger ASMR, kay Annalie J., kay Lydia Lopez, sa Mercado Family of Pandi, Bulacan from Darwin Mercado. Hi din po kay June Linsao, kay Sydney Crosswind, kay Norsan TV, John Chris, The Color Purple. Hi kay Zali Cruz, Mitch TV, kay Reagan Machiko. Happy birthday kay Nazomi from Lola Marian Laborte. Hi po kay Adrian, kay Sean, kay Samuel at Sebastian from Chonchamteb. Hello din po kay Leonila Mempin, kay Rubilin Ube, kay Aya Abogado, kay Kurt Mina, Elizabeth Maramot, eme po kay Dimples Yumi. Hi kay Rosemary Casonete, sa Sobremonte, Espique Family at sa mga kalugares po ni Jessica Sobremonte. Hi kay Emmanuel Christian Zorilla. Hi kay Hana Maylin Sesgundo, kay Marjorie Dequila, kay Leona Taytay, kay Jimboy Joshua Pelayes from Rosaline Gumok. Hi po kay Hayashi Megan, sa RG Garments of Valenzuela from Basta Mage ako. Hello din po kay Pureza Tagiwalo, kay Rowena Magbanwa, kay Carlota Gonzales, kay Belen Malbas, kay Mirna Castro. Hi kay Janet Cisneros, kay Alma Chu, Chander de Guzman, Sheila May Galvez, Yolanda Bautista, kay Cristel Yabut, Sam Escobar. Hi po kay Nena Dizon, kay Marian Laborte, kay Jonah Lopez, kay Maple Concepts. Hi po kay Mo AI. Hi kay Jerry Rueles. Hi kay Masi Vlog, kay Hanalin Channel 2.0. Hello po kay Boss Edgardo Fontanilla, kay Candida de Balucos, kay Elpida Advincula, kay Angelina Ay, kay Marideth Jurilia, kay Teresa Liorca, kay Cyril Acabal, kay May Megs. Hi po kay Marites Bryce, kay Tita Tessie, kay Monica Nieves. Hello po kay June Mateo, Boss. Hi po kay Ni Alforte. Hi Ni. Hi din po kay Jocelyn Nazareno at kay Sheila Banjola. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta mula sa Kwentong Enteng. Love po para sa lahat.